Sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Miyerkules na tayo ngayon, 10th of January 2024. Sa ulo ng ating mga balita, mas konting bagyo mararanasan sa bansa ngayong taon dahil sa El Nino phenomenon ayon sa Pag-asa. Higit 6 na milyon deboto lumahok sa Translasyon 2024, mas mabilis na usad sa prosesyon naranasan. Lubid ng andas na putol, pag-usad ng Translasyon bahagyang naudlot. Higit naman sa 700 deboto ang tumanggap ng medical assistance. 177 opisyal at mga tauhan ng PNP kinasuhan dahil sa illegal drugs. 11 miyembro ng mga teroristang NPA na nanambang sa mga sundalo sa Occidental Mindoro kakasuhan ng terorismo. 9 na empleyado ng lokal na pamahalaan sa Negros Occidental nagpositibo sa paggamit ng illegal drugs. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Yan po ang ating mga DZRH News FM. Sa detalye ng ating mga balita, inaasahan na kaunting bagyo lamang ang papasok sa bansa ngayong taon epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Ana Solis ng Pag-asa, nasa 13 hanggang 19 na bagyo lamang ang maaaring pumasok sa bansa ngayong 2024, mas konti kesa sa dating inaasahang 19 hanggang 20 bagyo. Sinabi pa ni Solis na mararanasan din sa bansa ngayong taon ang pinakamainit na panahon mula Marso-Abril, natagal hanggang Mayo. Una rito, sinabi ng Pag-asa na ang El Nino ay maaaring tumagal pa ng hanggang second quarter ng 2024 at apektado nito ang agricultural provinces ng Northern at Central Luzon. Pumalo ng mahigit sa 6.1 million ang mga bumuhos na deboto sa translasyon o prosesyon ng Poong Itim na Nazareno. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, may kabuuang 6,113,598 ang hindi nagpatinag sa ulan at init. Makasama lamang sa translasyon mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 7:45 ng gabi. Kasama rito ang 1.9 million na mga nagsimba sa Quiapo Church at ang 939,000 man na nagtungo naman sa Carino Grandstand para sa pahalik at misa mayor. Una ng tinaya na magiging triple nga ang dadagsang deboto sa translasyon matapos ang 3 taong pahinga dahil sa COVID pandemic. Record-breaking namang may tuturing ang halos 15 oras lamang na itinakbo ng Translasyon 2024 o prosesyon ng Poong Itim na Nazareno makalipas ang maraming taon. Dumating sa Quiapo Church ang andas ng Black Nazarene alas 7:44 ng gabi matapos ng 14 na oras at 59 na minuto 10 segundo na paglalakbay. Eksakong 4:45 ng umaga, lumarga ang translasyon mula Carino Grandstand. Sa nakalipas na halos 2 dekada, pinakamatagal na prosesyon ay noong 2012, 2017, 2018. Umabot ito ng 22 oras. Habang ang pinakamabilis naman ay noong 2007, inabot lamang ng mahigit sa 9 na oras. Mabilis ang naging pag-usad ng andas ng Itim na Nazareno ngayong taon. Sinabi ni Colonel Arnold Thomas Ibay, Direktor ng Manila Police District. Alauna pa lamang ng hapon ay nasa Arlegue Street na panulukan ng Concepcion Aguila ang andas ng Black Nazarene. Ayon kay Ibay, kumpara noong nagdaang taon o noong 2016 at 2017, umabot ng 20 hanggang 22 oras ang prosesyon ng Black Nazarene. Dalaw nung batch natin. Sa ngayon, nasa may Concepcion Aguila na siya. Nakalabas na Arlegue Concepcion Aguila. Opo, nung mga nakaraang taon, nung mga 2016, 2017, mga ganitong oras,
Wala pa, paparating pa lang siya dito sa may Palangka, Palangka, Quezon Boulevard. Pero nakita naman natin, ang bilis nandito na po, papunta na po sa may San Sebastian Church sa Dumaw. Iniulat naman ng Manila Police District na 48 ang naitalang minor illness at mga injury sa prosesyon gaya ng pagkahilo, tumaas ang blood pressure, napaltos ang paa at natusok ng stick. Ang reported po sa amin ngayon ay around 48 na po, no? These are light injuries or even dizziness, yung pagkahilo. Meron pong mga, maya-maya po nakikita naman po namin, meron pong nagpapa-check ng presyon, or hypertension. Marami po ito, but hindi po kami makakuha ng exact data kasi nililista po ng mga medical stations natin ito. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa norte. Naputol naman ang isa sa dalawang lubig na humihila sa andas ng Puong Itim na Nazareno sa kasagsagan ng translasyon. Bumigay yung lubid sa bahagi ng Arlegas Street alauna ng hapon. Pero kagad din namang naibalik. Dahil sa paniniwalang may dalang pagpapala ang lubid, nagkagulo ang mga deboto, pinag-agawan ang naputol na bahagi. Pansamantalang naantalang usad ang andas dahil sa naturang insidente bukod pa sa pagsampa sa andas ng mga deboto. Idineklarang General Peaceful at better coordinated ng Police National Capital Region ang Translasyon 2024. Ayon kay NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr., mas gumandang koordinasyon ng security forces at mga stakeholders kumpara sa mga nagdaang prosesyon. Umaasa naman si Campo Church Rector Father Jun Sascon na ipinagdiriwang sa buong bansang pista ng Itim na Nazareno sa susunod o ipagdidiwang sa buong bansa ang pista ng Itim na Nazareno sa susunod na taon. Sinabi ni Sascon, hinihintay na lamang nila ang pag-aproba ng Vatican para ideklara ang national peace ang kapistahan ng Itim na Nazareno. Samantala, mahigit naman sa 700 deboto ang binigyan din ng medical attention ng Philippine Red Cross sa kasagsagan ng translasyon. 6 sa mga pasyente nagkaroon ng major injuries gaya ng head trauma, laceration, incision, pagkahimatay, severe chest pain at suspected fracture. Nadala ito sa Emergency Field Hospital ng PRC. Meron 34 ang mga pasyenteng may lagnat, may ubo, pagkahilo, panghihina, pagsusuka, ankle sprain, chest pain, pamamanhid ng katawan. Umabot din sa 453 kataong nasugatan sa kasagsagan ng translasyon. Ayon kay Dr. Bernadette Velasco, Hepe ng Health Emergency Management Bureau ng DOH, pawang minor lang naman ang kaso pero siyam sa mga ito isinugod din ng ospital. Pinakamalalang kondisyon na nirespondihan ng medical team ang isang kaso ng hinihinalang heart attack. Hindi na sunod nga ang pagsusot ng face mask at iba pang alituntunin sa pagdaraos ng Translasyon 2024. Sa kasagsagan ng posisyon, makikita na mayoriya sa mga deboto walang suot ng face mask sa kabila ng paalala ng Manila City Government. Marami rin na nagpumilit makasampa ng andas ng Black Nazarene kahit di nagbabawal ito ng mga marshal at mga volunteer na Hijos del Nazareno. May mga deboto ring nagbitbit pa ng mga maliliit na anak sa translasyon maskit pa ulit-ulit na ipinagbabawal ito ng mga otoridad. Umabot naman sa 177 ng mga opisyal at mga tauhan ng Philippine National Police ang nasampahan ng kaso matapos masangkot sa illegal drugs. Ito ang pinahayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang video message kaugnay ng taunang report na isinamite sa kanya ng PNP. Ayon sa Pangulong BBM, ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal at mga tauhan ng PNP ay patunay na seryoso ang kanyang kampanya laban sa illegal drugs. Kasama sa kinasuhan ang mga pulis na nagtanim ng ebidensya, illegal na nag-aresto at nang haras. Partikular na yung mga taga-anti-illegal drugs campaign operatives dito sa Metro Manila. Bila naman yan, alam naman natin na kuminsan na dadala ang ating mga opisyal at siyempre hindi natin maaaring pabayaan yan. Kaya ang nangyari ay 177 police officers have been charged with drug-related offenses including the planting of evidence, unlawful arrest, and excessive violence dito pa lang sa NCR. We are now pursuing 151,000
818 court cases by the DOJ in 2022 to 2023 with 121,582 na ikulong na. Itong mga violators tungkol dito sa mga drug trade. Para sa amin, hindi lang ito sa mga magagandang numero. Kung hindi ay talagang magiging improvement, pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan at iniiwas natin ang mga kabataan natin dyan sa pagpasok sa lifestyle ng drug taking. Kinumpirma din ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nasa 121,582 na ang naipakulong ng kanyang administrasyon na may kaugnayan pa rin sa mga drug-related charges sa pagsisimula pa lamang ng kanyang termino noong 2022. Ayon sa Pangulo, sa kasalukuyan isinusulong ng Department of Justice ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa illegal trade. Pinigyan din pa ng Pangulo na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan ng mapagandang komunidad at maiiwas ang mga kabataan sa illegal drugs. Sa ngayon, sabi ho ng Pangulo, 27,000 barangays na ang cleared mula sa illegal drugs habang nasa 10.4 billion pesos naman ang halaga ng illegal na drogang nakumpiska nitong 2023. Sa kaugnay na balita, meron namang siyam na mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng San Carlos City sa Negros Occidental ang nagpositibo sa paggamit ng illegal drugs. Ayon kay Mayor Renato Gustilio, 2 regular employees at 7 casual at meron pang job order workers mula sa iba't ibang tanggapan ng kumpirmadong drug user. Nagpatuloy naman ang drug testing program ng San Carlos City Government para matiyak ang pagkakaroon ng drug-free workplace. Sinimak na sa serbisyo ang mga casual at mga job order workers habang isasalang naman sa confirmatory test ang mga regular employee. Noong nakarang taon, 20 mga government employees din ang nagpositibo sa paggamit ng illegal drugs. Walang kadala-dala ha. Ipinahayag ng mga otoridad ng San Carlos City na nagsisilbi naman itong drop-off point ng illegal drugs mula sa Cebu. 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha. Kaya lang bantayan yung mga biglaang pagulan. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate mud and Semblemon cotton. Gawa po ito ng ACS. Nabiyayaan ng karagdagang pasilidad ang mga mag-aaral sa bayan ng Puna, Tarlac matapos pasinayaan ang 2 palapag na classroom building. Pinondohan ito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang naturang gusali ay nagkakalaga ng halos 18 milyong piso. Formal nang binuksan sa Nilasin First Elementary School, isa sa mga paralan sa bayan ng Pura na napinsala ng malakas na lindol. May mahigit 3 dekada na nakalilipas. Labis ang pasasalamat na ipinabot ni Pura Mayor Freddy Domingo sa pinagkatulob na tulong ng PAGCOR na niya'y magsusulong ng magandang kinabukasan sa mga kabataan ng bayan ng Pura. Nasa Taguig City People's Market ngayon si Noche Kaka sa RH27. Noche, good morning. Noche. Yuhu. Ang buntag, Kuyang Angel, ngayong Wednesday morning, eto na yung mga presyo ng ilang pangunahing bilihin dito sa Taguig People's Market. Sa bigas, Kuyang Angel, yung special sa local rice, 59 pesos ang kilo, habang ang pinakamurang bigas naman, yung regular milled rice, meron ng 50 pesos ang kilo. Ang bangos naman, yung medium size, Kuya Angel, 220 ang kilo. Yung tilapia naman, 160. Beef wrap, Kuya Angel, 430 ang kilo. Yung beef brisket, 400. Tasim, 300. Liempo, 330. Habang ang whole chicken, 180 ang kilo. Isama na rin natin yung itlog, medium size, 8 pesos ang bawat isa. Ang ampalaya tumaas na sa 140 ang kilo.
Ang kalabasa naman, ganun pa rin ang presyo, 80 pesos. Habang ang talong na paborito ni Ma'am Malu Cabral, 140 na ang kilo. Yung kamatis naman, 80 pesos. Ang carrots, 140 at ang habichuelas, ang tinatawag na baggy beans, 140 rin ang kilo. Yung white potato, 160 at ang pechay bagyo, 80 pesos ang kilo. Sa mga naghahanap naman ng sayote, isama ko na rin na 60 pesos ang kilo. Ang sibuyas pula ko yung Angel, yung local, 200 ang kilo. Yung onion white naman, 120, habang ang garlic imported, 160. At ang siling labuyo, tumaas na naman sa 350 ang kilo. Kalamansi, 120 at ang lakatan, 110. Isama na rin natin yung latundan, 90 pesos. Papaya solo, 80 pesos. Habang ang mangga, ganon pa rin ang presyo, nasa 200 ang kilo. Sa mga magkakapi naman ngayong umaga, tulad ni Tatamon Samson ng Manila Bulletin, nakikinig ngayon na sugar white at amon, 90 pesos ang kilo. Yung sugar was naman, 80 pesos. Sugar brown is 78. At ang kung kayo naman ay magsasangag ngayong umaga, gamit ang palm oil, 350 ml, 28 pesos. At ang palm oil, 1 liter, 75 pesos. Sa mga magtatampo, bakit hindi ko ibibigay yung coconut oil? Isama ko na rin, 350 ml, 30 pesos. Habang ang coconut oil, 1 liter, 80 pesos. So, ang presyo ng mga ilang pangunahing bilihin dito sa Taguig People's Market ngayong Wednesday morning. Mula sa Kalanan sa Pilipinas, DCRA. Tsaka sa natinakasuntuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Magandang umaga, Pilipinas! Ipinagbawal ng Department of Agriculture ang poultry import mula sa Belgium at France dahil naman sa outbreak ng bird flu. Sakop ng ban ang parehong domestic at wild birds, gayon din ang poultry products epektibo nitong Lunes. Matatandang tumaas ang poultry meat imports ng Pilipinas noong 2022 at nitong isang taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng hakbang ng DA maprotektahan ang lokal na poultry population. Yan din ang mga poultry workers at mga consumers, lalo't na ipapasa ng infected na hayop ang H5N1 virus sa tao. Nalagpasan na ng Bureau of Customs ang revenue target nito noong isang taon sa gitna ng puspusang kampanya kontra sa smuggling at digitalization. Sa datos mula sa Finance Department, pumalo ng 883.62 billion ang kabuuang nakolekto ng BOC nitong 2023. Mataas ito ng 874.17 billion sa target na itinatakda ng Cabinet Level Department Budget Coordinating Committee. 2.5% ring mas mataas ang revenue performance na ito ng ahensya kumpara sa 2022 collection na nasa 862.42 billion pesos. Ayon sa Bureau of Customs, bunso nito ng kanilang epesyenteng tax collection maski bahagyang bumaba pa ang mga pumapasok na mga import. Resulta rin ng malaking kita ng BOC sa pinaigting na trade facilitation at tinasang revenue bilang bahagi ng pangkabuang pagbangon at paglago ng ating ekonomiya. Matagumpay na naisulong naman ni Senator Bongo ang malaking pag-amyenda sa pambansang budget upang mapalakas ang iba't ibang developmental program sa buong bansa. Partikular na yung pakikinabangan ng mga kabataan at mga kooperatiba sa Mindanao. Ang mga pagsisikap ni Go Vice Chair ng Senate Committee on Finance ay humantong sa malaking alokasyon sa tatlong pangunahing ahensya, ang Mindanao Development Authority, ang Cooperative Development Authority at ang National Youth Commission. Iginit ni Senator Go na ang mga pabagbagong ito ay sumasalamin sa kanyang pagakong pagtugon sa magkakaibang pangangailangan ng mga nasabing sektor na mahalaga para sa pagbangon at pag-unlad ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng inisyatiba ng Senador, ang Mindanao Development Authority ay nabigyan ng 10 milyong pisong alokasyon sa Strengthening Indigenous People in Mindanao program. Ang nasabing program ay dinisenyo upang bigyan ng kapangyarihan ng mga indigenous community sa Mindanao na magbibigay sa kanila ng resources at suporta para mapanatili ang kanilang kultura at mapabuti din ang kanilang pamumuhay. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo. Aba, si Janice de Belen at ang dating mister na si John Estrada, maayos na daw ang friendship. Ay, buti naman. Yan ang chika sa atin ni Morley Alino. Morley, good morning!
Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Nagkaroon ako ng chance na makausap si Janice de Belen at ayon sa naturang aktres, maayos naman ang kanilang friendship ng dating asawang si John Estrada at sa katunayan ay wala naman daw pagkukulang ang naturang aktor, partikular na sa pagtulong nito sa pag-aaral ng kanilang anak. Ayon kay Janice, mas makabubuting huwag ng pag-usapan itong si John Estrada dahil una tigit sa lahat ay kapwa na raw sila masaya sa kanilang buhay. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Ibinulsan ng Swedish choir group ang grand prize sa prestigious na International Baltic Sea Choir Competition. Ang awiting nagpapanalo sa kanila, ang Filipino classic na Leron Leron Sinta. Pag nabakabo magyo. Ibalita na lang natin. Ipinamalas ng grupong Larger Stand a cappella ang mahusay na rendition ng nasabing Filipino folk song. Isinulat ang pamosong awitin ni Alberto Florentino at tradisyonal na ginagamit bilang work song sa Tagalog region. Ito ang bahagi ng performance ng Hargesten a cappella. Galing. Natandaan ko tuloy na sumali kami sa choir eh. Kinanta din namin yan. Leron, 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 sinta. Uy, kasali ako sa choir dati. Meron pang isang, mas maganda yung kanta namin kasi, international ang dating. Magtipon-tipon tayo at makinig sa kwento tungkol sa pagkakaiba ng hugis ng tao. Galing, di ba? Ganun yung mga kinakanta noon ngayon eh. Hindi mo maintindihan yung kanta ng mga bata eh. Kung ano-ano na lang eh. Dapat ganun. Kikita ho niyo, kinakanta yung liron-liron sento sa choir competition sa international competition sa Europa. Asya, sige mga misis! Amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ambito ba ng Shield sa paglaban sa germs versus another brand? May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Translasyon na ginanap naman sa lungsod ng Balanga, mapayapang na idaos. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny? Mapayapang na idaos ang traslasyon ng itim na pong Nazareno sa lungsod ng Balanga. Ginanap ito sa magkahiwalay na lugar sa lungsod. Ang una ay sa Immaculate Conception sa Barangay Puerto Ribas at ang isa naman ay sa Katedral sa Nabanggit de Lungsod. Marami ding sumama na panatiko sa translasyon sa andas ng itim na Nazareno sa Barangay Puerto Ribas na pinangasiwaan ito ng Night of Columbus. Bawat madaanan ng andas at masalubong sa daan sa naturang barangay ay sumasama kaya napakahaba din ang naging prosesyon. Sa lungsod ng Balanga, ganap na alas 6:30 na ng gabi nang simula ng palakarin ng andas. Marami din ang sumama sa nasabing prosesyon na pinangasiwaan naman ni Jimmy C. na dumayo pa ang ibang panatikong Katoliko para sa kanilang panata na makasama sa nasabing andas. Nagsimula ito sa Balanga Katedral, dumaan sa gilid ng City Hall, palabas ng BPSU na dumiretso sa gasoline station at umikot pa SM at lumiko sa Ibayo diretso sa Tinhero at ospital, lumiko sa Kapitolyo at pabalik sa bayan na dumaan pa sa Kataning at Bagong Bayan at Barangay Talisay pabalik ng Balanga. Bawat sumama ay may ngiting kalakip dahil ang kanilang taon-taon na isinasagawang panata na pagsama sa translasyon sa andas ng itim na Nazareno ay kanilang napagtagumpayan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Magandang umaga, Pilipinas!
Maraming salamat, Danny Mayababa, kikayungan sa mga suki natin dyan sa Pampanga. Mga Pilipinong nagbabalak namang mag-Hajj ngayong taon, umaasang hindi nila mararanasan ang mga dinanas na hirap pa ng mga nagtungo sa pilgrimage noong 2023. Detalye na balita mula kay Jun Dimakuta, Karis 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Ginawaran ng 90 days preventive suspension ang Secretary ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF na si Ginoong Giling A. Mamunjong. Kaugnay ito sa samut-saring reklamo laban sa kanya sa mga di umano'y mga kapalpakan noong 2023 Hajj for Muslim Filipinos. Ang order ng suspension ay nilabas mula sa Office of the President nitong January 2, 2024 at may lagdaan ni Executive Secretary Lucas P. Bersamin by the authority of the President. Nakasaad sa nasabing order matapos umano ang isnagawang findings ng DILG Internal Audit Service nitong December 7, 2023. Nakitaan si Secretary Mamunjong ng mga umano'y paglabag tulad ng grave misconduct and or neglect of duty. Sufficient ground umano ito upang ipataw ang 90 days preventive suspension laban sa kanya. Magugunitang noong panahon ng 2023 Hajj ng mga Filipino Muslims, pinutakte ng reklamo ang tanggapan ni Secretary Mamunjong mula sa mga Filipino Muslim pilgrims dahil sa umano'y hindi makataong karanasan nila sa 2023 Hajj. Batay naman sa mga nakakausap nating mga may balak na mag-Hajj ngayong taong 2024, umaasa silang hindi nila mararanasan ang kahalintulad na problema na naranasan ng mga nag-Hajj noong nakaraang taon. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun. At sa lahat ng mga may lakad ngayon, kaya yan pilgrimage, so saan man ho kayo pupunta, magbaon ho ng proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Proteksyon ng pamilya para malabanan ang mga mikrobyo, lalong-lalo na sa kamay. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcoholone, ayun yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:31. 4 na makalipas ang alas 4 na umaga. Ngayong buwan po ay ipinagdiriwang natin ang Philippine Tropical Fabrics Month. Alinsunod sa itinatadhana ng Proclamation number 313 series of 2012. Kasama natin live mula sa Oslo, Norway, ang direktor ng Philippine Textile Research Institute, si Dr. Julius Lianyo Jr. Napakaganda ho ng mga programang nakahanay sa PTRI. Pero isa-isahin natin, huwag nating pagsabay-sabayin. Unahin natin ang paggamit ngayon ng kawayan. Kawayan bilang tela. Agaling ha. Nakita ko na yung combat boots, uniforme ng mga sundalo na ginamitan po ng tela galing po sa kawayan. Director Lianyo, magandang umaga po sa inyo. Kumusta? Anong oras ho dyan sa Norway? Maaga pa po, 9:35 po dito sa Norway po ngayon. Oo. Okay. 9:35 po, pero alam ko alas 4 na po yata tayo dyan ngayon. At kararating lang po namin, pero maganda pong pagkakataon na to, kaya hindi po natin palalampasin. Anong ginagawa nyo sa Norway, sa Oslo? Director Lianyo? Ito po ay isang trip, leg po ng ating trip patungkol po ito dun sa ating programa on textile sustainability. So napakataas po kasi ng textile sustainability sensitivities dito sa ating Scandinavian countries. So, ang sinabi po natin sustainability, kasama po natin dito yung transition to the circular economy, yung mga valorization of waste materials for possible extension sa or pag-annex sa ating textile supply chain, at yung mga iba pong mga platforms or mga sistema na pwedeng gamitin ng ating clothing at apparel sector para po makapag-export tayo ng maayos gamit ang sustainability portfolio, kumbaga, o
sustainability platform na magamit natin sa patuloy na paglago ng ating garment industry din po sa Pilipinas. At saka ang mga European countries ho kasi, hindi lang Scandinavian, no? Kundi basta buong Europa, no, ha? Napakaganda ng appreciation ho nila pagka ang mga raw material na ginamit sa textile, sa apparel, sa mga furniture ay galing sa renewable source, ano? Yes. O kaya galing ho sa gubat, galing ho sa halaman. Ang ganda ng appreciation nila, kaya tama ho yung direksyon nyo. Ngayon, ang tanong natin, anong klaseng kawayan ang inyong ginagamit na para sa pagpuproduce ng textile? Doon sa ating unang eksperimento, mga 3-4 na taon yung nakaraan, kawayang tinik po yung unang ginamit sapagkat ito po yung pinaka-widespread po ang pag-propagate in the Philippines. Subalit, ito pong comprehensive study natin na pinondohan ng PICARD ay umabot po sa 17 varieties or species po ng kawayan ng ating nang napag-aralan. Kasama po yung mga endemic varieties saka mga lesser known or lesser valued varieties or species of kawayan po. So kasama dito yung ating mga nakikita na tumutubo lang. Even yung ating mga climbing bamboos ay kasama na rin po sa ating pag-aaral. So medyo malawak-lawak na po naman ang screening natin. Pero sa commercial po na scale, very extensive pa rin po na kawayang tinik yung ating ginagamit. Kawayan tinik. Bakit kawayan tinik? Gaano bang recovery natin sa kawayan ng textile? Ay, napakataas po. Nung una nga po, kawayan tinik yung una namin ginamit. Akala namin ito yung may pinakamataas kasi umabot ng 35%. Sabi namin, ay naku, ito na solusyon. Sapagkat yung ibang mga fiber sources natin hanggang 2% lang. Pero nung nakita namin, abay, mas mataas pa po pala yung iba. Marami pa po tayong variety species ng kawayan na mas mataas. Umabot po actually hanggang 60 to 70% fiber recovery. So napakataas po. At yung ating kawayang tinik sa lagay na yun ay isa pa sa pinakamababa sa lagay na yun. Subalit, dahil nga po mas nakikita natin to mas widespread po ang kanyang propagation at ang kanyang abundance across the Philippines, kaya po natin siya ginagamit extensively. Mataas ho kasi ang demand ngayon ng kawayan hindi lang sa export industry, sa construction, ano ha. Pero marami na ho kasing mga high value products na nanggagaling din ho sa kawayan, like chopstick, ano ha. Ang laki ng demand ng chopstick. Hindi lang chopstick, stick sa barbecue. O kaya ginagamit itong panglaman sa mga plywood, ano? O mas marami. Hindi ba madidipit yung purpose Director Llanyo dahil syempre waste material yung hinahabol natin. Anong bahagi ng kawayan? Ito ba yung anong bahagi ng kawayan pwede nating convert to textile? Actually po, yung sa kawayan natin mga 18 months to 2 years po yung kanyang age, yun po yung pinaka-appropriate or pinaka-maganda para po sa textile application. Hindi masyadong mura or malambot, hindi rin naman masyadong matigas. Pagdating po naman sa kawayang tinik, napakalaki po ng possibility ng kanyang application. Dalawa po yung proposition kasi dyan. Una, kung kukumpit ka dun sa existing na application or existing po na supply chain, dapat mas mataas yung iyong proposition, di po ba? Dapat mas mataas yung value. Per kilo man yan o per pole, dapat mas mataas. At ito po sa ating textile ay makikita po natin because of the fiber recovery na mataas, ang kanya pong per kilo buying cost or farm gate price, sabi ko nga nung huli, nasa at least 250 pesos. So, napakalaki na po agad ang ating profit margin dyan. Pangalawa naman, marami pong mga kawayan, as you said, na ginagamit for other application. Like for example, yung ating giant bamboo sa Bukidnon. Yung pong the bigger part or the more sturdy part po, ginagamit siya for furniture or maybe existing industries po ng kawayan. Yung mga tinatapon, yung mga nando sa tuktok, particularly po yung hindi na nila magamit for furniture dahil nga masyadong malambot or di kaya masyadong maliit, yun po yung pinapakinabangan natin. Even po yung sa mga ginagamit sa engineered bamboo, like for example doon sa ating Kawayan Collective na nabisita namin, nagkaroon kami ng pribilehiyong mabisita po dito sa
Negros Oriental ay napakaganda rin po dahil ang gagamitin naman natin doon yung hindi nila magamit for their application. So pasok pa rin po yung proposition natin dito ng waste valorization or yung mas appropriate na tawag natin ay byproduct utilization. Magkano ang initial investment sa ano kasi sa mga ibang fabrics ang ginagamit ho natin doon decorticating machine, ano yun, tsaka yung spinning wheel, ano. Dito anong material, anong equipment yung kinakailangan natin, Director? Okay, ang unang-una po natin tinitingnan diyan pagdating sa kawayan, hindi siya kapareho ng fiber extraction ng katulad po ng abaka, banana or pinya. Ibig sabihin, ang fiber extraction po is mula doon sa source magiging fiber. Hindi po sila pareho, kaya hindi po natin magagamit, sabi nyo nga po kanina, yung ating typical na decorticating machine. Pero ang kanya pong proposition ay mas simple at saka mas mas direct at mas straightforward dahil nga sa kanyang fiber recovery at talagang compelling yung kanyang proposition. Pagdating po sa fiber extraction ng kawayan, yung first stage po, yun yung hindi niya kapareho yung banana, abaka, and pineapple. Dito pumapasok yung mechanical machine or softening machine. And then yung susunod na step naman, yun, magkakapareho na po sila. So doon sa hindi sila magkakapareho na stage, ang kailangan po natin na investment dyan sa katulad po nung na i-deploy natin sa Nagilian, La Union, ay aabot lamang po ng mga around 2 million to 2.5 kasama na po yung operational cost doon para po, alam mo yun, may magamit na. Alam mo ba yung gano'n? Masimulan na may magamit na. At ang maganda po doon kung ay yung ating equipment, hindi po natin ini-import yan. I-develop din po ng ating mga in-house engineers sa PTRI na fabricate locally. Kaya ibig sabihin po, kaya natin dito lang kaya natin yung ma-produce. So it's a very it's also another very compelling proposition kasi nga even the machines atin na po yun. Yung design ng machine atin yun, customized po siya doon sa need ng kawayan natin. Okay, pero ma-convert into thread, magkano ang kinakailangan? Okay, pag meron na po tayo ng raw fiber, dadaan tayo doon sa susunod. Alam niyo siguro ito kung yung degamming, yung part na papalambutin mo na lalo yung fiber para po maging katulad ng bulak para ma-blend mo. Yung part na yon, parang katulad ng pineapple, banana, depende po yan sa scale. Pag mas maliliit lang po, like for example, yung kaya siya sa community level, community scale, ibig sabihin po ito, hindi ka bibili ng boiler. Yung boiler po kasi, yun ang medyo mahal. Pag hindi ka bibili ng boiler, kaya mo na po yun ng less than 1 million yung isang package ng equipment. 10 kilos, halos 10 to 15 kilos po ang per batch noon. May taas-taas pa na rin po yun. Malaki-laki na rin po ang kanyang capacity. Kung lalo po sa pag gusto mo lang muna natin makita ng ating mga adapters, how it actually proceeds. Pero pag gusto mo naman po nung sinasabi namin pilot scale, eto na yung may boiler na tayong tinatawag, eto po yung medyo mas mapapalaki mo yung production, mas mababa po, nasa halos 7 to at least 7 million o to about 8-9 million, meron ka ng pilot scale facility at ito po ay medyo malaki na, nasa 60 kilos per batch na po yung run nito. Ito po ay katulad na nung nasa BTRI yung scale. So pwede rin po ito dahil ginagamit, meron po kami ganitong modelo, ganitong scale na nakadeploy na rin po mga tatlong mga facilities na yung ganito. So makikita rin po natin how profitable or how economical it could also be pagdating po sa scale na yan. Doon po sa pag nakuha natin yung fiber, gagawin na natin sinulid. Yung paggawaan po ng sinulid, mga 20, ito medyo malaki-laki kong kasi kailangan natin abutin yung minimum na economic scale para po maging profitable yung run natin on a daily basis. So kailangan po natin yung ipumalo ng around 100 to 150 kilograms ng sinulid per day. Regardless po kung ilang oras ka mag-operate. Ideally, more than 8 hours. Pag ganito po, ang investment mo ay nasa around 25 to 30 million para maka-put up ka po ng tinatawag nilang yarn spinning facility. Pero itong mga parts po na ito, hindi po natin to basta-basta sinasabi, bumili kayo ng yarn spinning facility. Kasi po, ayaw naman natin mapaso yung ating mga, lalo na local government units kasi
kailangan din po natin ngayon, ang ginagawa natin to ngayon kung ay pinagdudugtong-dugtong natin yung mga players sa supply and value chain para po hindi sila ma-disappoint. Kasi kung gagawa ako, sinong bibili sa akin? Pag magbebenta ako, sinong bibili? Dapat yun po yung mga inaayos natin ngayon. At nakakatuwa dahil kung sino po yung nauuna, they really get the first crack of the pie, ika nga. Kasi lalo yung mga nasa Nagilian, yung ating mga kababayan, kay Ilyak Apo from Nagilian, La Union, they are producing bamboo fibers on a commercial scale already, and hindi nyo ma-imagine na in less than a year of operation and halos kalahating milyon po yung kanilang naging gross sales for that duration. And napaka-encouraging po ng mga numering yun. So, yung yarn facilities po, dito po pumapasok yung ayuda if you want to call it that way, yung pong facilities na dinideploy ng DOST through different funding sources para po magkaroon ng ability yung ating mga strategic locations across the Philippines na mag-produce ng sinulid. Ayan. Ang kagandahan nito, waste material ho yung ginagamit. Pangalawa, ini-encourage ho ngayon dahil high value product na nga po ang kawayan. Kaya nga, isa ito sa mga programa ng Department of Agriculture. Direct, pasok ba ito sa Kasi di ba sinasabi nyo kanina, yung degaming facility, ganun lang yung value. So, pasok ito sa setup Di ba? Papasok siya sa setup. Pasok po sa setup, pasok din po sa SSF program ng DTI. So ang ginagawa namin is, alam mo yun, ini-align natin lahat, and we have been talking as well to our friends from the DTI, both at the regional level at dito sa national level. Sabi namin, pwede ba ayudahan naman natin yung local technological developments natin to the SSF para po mag-grind, and napaka-open po. That's why napaka-encouraging po ng ating innovation ecosystem, ika nga, because government facilities, including resources, are being aligned and harmonized and synergized para po makuha natin yung talagang true-to-life na innovation dito sa Pilipinas. Hindi lang yun. Makikinabang talaga nitong grassroots. Yes, grassroots development. Undersecretary Sabiliano, kasi siya yung nangunguna dun sa Bamboo Propagation Program ng DA. Ito na kung saan pupunta yung, yung mga itatanim ho ng ating mga magsasaka. Congressman Ador Plato ng Bulacan, na nagpupush din ng propagation ng kawayan para sa pagpapanumbalik ng sigla ng gubat dyan sa Angat at sa Canor Sagaray. Ito na po yun. Ngayon, ang tanong ni Governor Lala Mendoza ng North Cotabato, magde-develop kami nito, gagamitin namin ng saging at saka ang kawayan. Sinong bibili? Meron na ba tayong industry ngayon na gumagamit nitong fabrics na galing sa kawayan, Director Liano? Napakapalad po ng probinsya ng Cotabato dahil sa doon po inakalaga o ilalagay. Actually, buwan na lang po ang inaantay natin ang pangatlo at pinakaunang yarn production facility sa Mindanao. Wow. Ito po ay may capacity na at least 50 kilograms per 8-hour operation. So, nandun po siya sa Tacurong. Tacurong. Tama ba sabi ko? Baka USM. University of Southern Mindanao sa Kabakan. Kabakan, North Cotabato. Kabakan po, sorry, Kabakan. Ang nasa Tacurong is the fiber facility. Okay. Nasa Kabakan po yung yarn production facility. Ang maganda po is once that nandun yung yarn production facility, hindi na natin problemahin. Pansin mo kung yung sinabi ko kaninang 25 to 30 million, hindi na yun problemahin doon sa Cotabato kasi andun na nga. Ito na po yung part na pumasok na ang DOST para po mailapit sa kanila. Ibibridge po ng facility na yon yung napakalawak na kawayan at saging na available sa kanila doon sa paggawa ng sinulid. Ngayon, once meron ng sinulid, pwede pong ituloy at gawin pong tela mismo doon. Otherwise, kung gusto po nila, sinulid naman po ang pwede nilang ilabas o ibenta. Wala rin pong problema. Ngayon po, kung yung tanong nyo saan gagamitin yan, napakarami po dahil aside from the wearables, kasi yun po ang pinupunan natin ngayon is our Philippine Tropical Fabric requirement for uniforms. Kung hindi po yan magamit for uniforms, at for example, sabihin natin na makapal yung construction or makapal yung tela at mas appropriate, for example, na gawing jacket o di kaya gawing hindi wearable, pwedeng home textiles, ay napakalaki rin po ng market na nag-aantay dyan. Kasama na po dyan yung ating napaka-creative at napaka-robust na furniture industry. So ito po ay mga nag-aantay lang po sila ng mga materyales sapagkat they are also very supportive at saka very much aligned
aligned to that sustainability proposition pagdating po sa creative industries as a whole at sa furniture industry natin in particular. Saan sila pwede pa kumuha ng dagdag na impormasyon, Director Llanyo, lalong-lalo na ang mga LGU? Alam mo ninyo, naghahanap kayo ng mga livelihood program. Ito, napakaganda ho. Number one, sa plantasyon, sa nursery pa lamang ho ng Kawayan, may pondo na ho nakalaan ang Bureau of Plant Industry, ang Department of Agriculture, ang Land Bank. Basta yung mga pasilidad na yan. Kasi nga, ipinupush ho ng government yan as high value product. So, nursery pa lamang, may pondo na. Pagtatanim, may pondo na. Saan ibibenta? Ako, laki ho ng requirement ng Kawayan. Ito pa ngayon, may textile na. So, para ho sa mga LGU na nakikinig sa atin, nanonood, yung mga kababayan nating mga OFW na naghahanap ng magandang investment opportunity, saan sila pwede pang kumuha ng dagdag na impormasyon sa textile industry na gagamit ho ng Kawayan? Director Llanyo. Yeah. Pagdating po sa particular po sa textile industry, of course, the Philippine Textile Research Institute po, ang aming Facebook page ay napakasimple, DOST-PTRI po. You can drop us a message doon, hindi kaya punta kayo sa amin pong website at any email that you could find there, you just send us a note and we can get back to you para po sa mga karagdagang detalye. Kahit exploratory Zoom meeting, wala pong problema yun. Basta po maipalaganap natin at mai-guide natin ng maayos itong ating mga programa dahil pare-pareho naman pong government funding ang pagsisimulan nito. Pagdating naman po doon sa mga auxiliary technologies, yung binanggit niyo po kanina, Kong, from tissue culture to propagation, even doon sa dulo, even hanggang product development. Like for example, gagawa ako ng kurtina, rigma, gano'n. The DOST po has already consolidated its DOST Bamboo program. So ibig sabihin po, mula planting hanggang product development, including yung other applications niya, for example, for materials, for food, for health, magkakasama na po yun. So just let us know. Ang lead po nito ay ang DOST Picard, doon po kay Director Ray Ebora, para po magkaroon tayo ng one-stop shop as far as all these technology developments are concerned. This does not, of course, undermine the other programs po of other government agencies katulad po ng DA at ng DTI sa iba't iba pong mga plataforma nila. Pare-pareho rin po yan. We are also sitting together doon po sa Philippine Bamboo Industry Development Council, kaya po nagkakaalaman naman po kung ano yung ating mga ginagawa. So let us know po, even through PTRI lang, kung hindi po relevant or hindi po kami yung ahensya na nakatutok dito, we can always refer you as part of the enhanced efficiency of government services. Kaya malugod po namin kayong inaanyahan at tulungan at magkasama-sama po tayo para po mapalaganap yung ating industriya ng pagkakawayan dito sa Pilipinas. Dr. Llanyo, maraming salamat. Ingat po kayo dyan and bring home the bacon. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po. Salamat ingat. po. Si Director Julius Llanyo po, ang Direktor ng Philippine Textile Research Institute. Alam mo niyo, sabi niyo, mas murang ukay-ukay. Bakit yung ukay-ukay magbibigyan ng trabaho sa inyo? Ng pangmatagalan? Panandalian, oo. Pero, pag nagsuot kayo ng ukay-ukay, pati ho sakit na galing sa ibang bansa, suot ninyo. Di ba? Malay nyo, patay na ho gumamit niya. Gumamit natin yan. But that's out of the point ho yun. Ang punto ho natin dito, meron ho tayong malawak na mga lupain na nakatiwangwang, taniman natin ng kawayan. Namumroblema ho tayo sa disaster mitigation, magtanim ho tayo ng kawayan at puno. Yun ho, mission ho natin yan . Para ho yung susunod na henerasyon, makikinabang sa buhay na gubat, hindi patay na bundok. Di ba? Obligasyon ho natin yan. Kaya, again, suportahan ho natin ang ganitong klase ho ng mga programa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Suporta rin ho sa lokal na programa. Di, tangkilikin ho natin ang gawang atin katulad ho ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po naman ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung mga magniniyog na nating umaasa lamang ho sa Kopra ngayon, mga MSMEs na. Nagpo-produce ho sila ng mga magagandang kalidad ng cacao beans na pinoprocess bilang Tangerine Chocolate. At yung mahigit 10 variants ho ng Tangerine Chocolate, gumagamit din po ng 6 ng ating mga magsasaka. Yung pinya, yung nyug nila, i-process po nila para maging world-class na tsokolate. Kaya saan man pong panig na mundo kayo naroroon, magba-Valentine's Day, huwag nang mag-isip ng ano pang pangriregalo. Bigyan ho sila ng immune booster. Ang Tangerine Chocolate, lalong-lalo na yung dark chocolate. Dahil sabi nga po ni Dr. Helen Tan, subok na yan sa pagbibigay ng dagdag na ayuda sa katawan para magkaroon ng immunity. Available sa 0919-095-5935
Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? 5 minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga. Sa mga Pilipinong nasa iba't ibang panig ng mundo na gustong mag-invest, hanggang January 15 wala pong price increase ang Westchester Realty sa kanilang mga proyekto dyan po sa Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor at Samira. Ang mga proyekto ito ng Westchester Realty ang pinakamura ng ready for occupancy units. May easiest term, 5% lamang down payment. Pwede mo pang hulugan, pwede pang gives, Kaya ano pang iniintay po ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ngayon, kung gusto nyong magkabahay na, tapos may travel pa, kakaiba may bahay na, may biyahe pa. Win a 342. Ayan, sa Thailand, Taiwan, Japan, Hong Kong o Singapore. Ayan, i-check ho ninyo kung kayo magpapareserve ngayon ng unit. Diyan po, 20,000 pesos all-in down payment na ho yan Para po sa mga units na available, i-check po ninyo sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Hindi naman inaalis ng Department of Justice ang posibilidad na mailagay sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang tele-evangelist na si Apollo Quiboloy batay sa isinagawang investigasyon ng Senado. Ginawa ng Department of Justice spokesperson na si Miko Clabano ang pahayag ng tanungin kung maaari bang maglabas ng ILBO sa hiling ni Senator Risa Ontiveros. Ayon kay Clabano, ang investigasyon ng Senado ay maaaring sapat upang ikonsidera ng DOJ ang pagpapalabas ng lookout order. Sinabi pa ni Clabano na isang mahalagang prerequisite sa pagpapalabas ng ILBO ang sinasagawang investigasyon, maging ito man ay congressional investigation o nasa preliminary investigation. Nilinaw naman opisyal na hindi maaaring gamitin upang mapigilang umalis ng bansa ang isang individual pero gagamitin lamang ito bilang monitoring mechanism. Una nang hiniling ni Ontiveros sa Department of Justice na magpalabas ng ILBO laban kay Quiboloy matapos itong maghaya ng resolusyon sa Senado na nagpapatawag ng investigasyon kaugnay ng akusasyon laban kay Quiboloy at sa pinamumunuan nitong Kingdom of Jesus Christ Church gaya ng sexual abuse at human trafficking. Pinayuhan ni Makati City Mayor Abby Binay si Taguig City Mayor Lani Cayetano na humirit sa Kongreso ng dagdag na korte para sa Embo Barangays. Ayon kay Binay, hikayatin dapat ni Cayetano ang mga mababatas na gumawa ng batas upang maresolba ang sangkatutak na kaso sa mga 10 Embo Barangay. Iginita Mayora na naging matigas ang paninindigan ng Taguig sa pag-take over sa Embo Barangay pero tila hindi naman ito kumikilos. Nais din na niyang kunin ng Taguig ang kanilang property pero hindi naman ito nakatutugon sa kanilang responsibilidad. Samantala, iginita man ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na hindi hinaharas ang pambansang pulisya ang mga content creator na kontra sa Marcos administration. Ginawa ni Acorda ang pahayag matapos niyang kasuhan ng cybercrime ang vlogger at retiradong Army General na si Johnny Macanas Sr. Ayon sa Top Cup, kinasuhan niya si Macanas dahil sa dinipensahan ng kanyang sarili at ang buong PNP mula sa mga pagtatangkang gamitin ang organisasyon para pabagsakin ang administrasyon ng Pangulong BBM. Inamin ni Acorda si Macanas at iba pang mga vlogger na kasuhan siya kung sa tingin ng mga ito ay nasasagasaan ang kanilang right to freedom. 50th year ng Metropolitan Manila Film Festival pinaghahandaan na. Detalye na balita mula naman kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Masayang humarap ang MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes kahapon ng umaga dahil naabot na ang 1 bilyong piso mark sa Metro Manila Film Festival 2023. Umabot ng araw ng 1.69 billion pesos ang kinita ng 10 pelikulang kalahok sa MMFF, kaya very positive sila na babalik na nga talaga ang interes ng taong bayan sa panonood sa mga sinihan. Hindi lang sila maglalabas ng ranking ng top grosser at gross receipts ng bawat pelikula, pero nagpapasalamat sila sa mainit na pagtanggap ng mga tao sa mga kalahok na sa katatapos na Film Fest. Ngayon pa lang ay pinaghahandaan na nila ang MMFF ngayong 2024 dahil 50th year na ito ng naturang Film Fest, kaya nananawagan sila sa mga producers na sana ay magaganda ang mga pelikulang isasali na bagay talaga sa golden year ng Metro Manila Film Festival. Kaya nag-announce na rin si Attorney Don Artes na wala raw muna sila ngayong Summer Metro Manila Film Festival, pero susunod
susuportahan daw nila ang Film Development Council of the Philippines o FDCP kung magkakaroon sila ng film festival, itong pista ng pelikulang Pilipino. Ang gusto lang naman daw nila na tuloy-tuloy ang pag-showing ng mga pelikulang lokal para nandyan pa rin ang momentum sa sa pagtangkilik ng mga pelikulang atin. Dito na patunayan na basta maganda lang ang mga pelikulang atin na ipalalabas sa mga sinihan ay talagang gagasto sa mga tao para panoorin ito. Kaya congratulations sa lahat na bumubuo ng MMFF 2023 at mabuhay ang pelikulang Pilipino. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Diyos maraming aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Ay magandang maga sa mga Pilipino sa Hong Kong at sa mga seafarers natin. Thank you. Maraming salamat po sa mga OFW sa kanilang malasakit at pagsasakripisyo para sa sambayan ng Pilipino. Salamat po! Maganda umaga, Pilipinas! At kung stressful ang inyong buhay, lalong-lalo na doon ho sa mga maagang gigising, kinakailangan ho natin ng magandang tulog. Para magkaroon tayo ng magandang tulog, kinakailangan po natin ng postbiotic food supplement. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration ay ang Ulta Bio. Ayan, ang Ulta Bio po ay tumutulong para malabanan ho natin ang mga sakit na katulad ho ng yung mga sakit na nadala ho ng kukulangan ng tulog, depression, alta presyon, di ba? Lahat ng yan may kinalaman ho sa tulog, kaya hangga't maaari agapan ho natin yung mga sakit na po pwede hong malabanan sa pamamagitan ng magandang tulog. Paano tayo magkakaroon ng magandang tulog? Yan ho ang tutugunan sa atin ng kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas, ang Ulta Bio. Available sa Mercury Drug Store. O dili kaya kung may mga katanungan pa ho kayo, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. May mga nakastambay pong mga medical experts na tutugon sa inyo pong mga tanong. Ayan, kaya para maging maayos lagi ang ating gising, magkaroon ho tayo ng magandang tulog. Available po yan sa Mercury Drug Stores. Yan po naman sa Davao at Cotabato, sa Amesco Drug. At again, pagka may tanong ho kayo, mag-text sa 0917-110-6580 para magkaroon tayo ng magandang tulog. Pagka magandang tulog, magandang gising. Diba? Kasi pagkakamisa, pagkakulang ka ng tulog, pagharap mo pa lang ng salamin, sasabihin mo, huyo! Pangit mo! Pero pagka magandang gising mo, sabi, wow, pogi ko ngayon Diba? Positive ka ang gandang outlook mo sa buhay. Teka muna si Rhea Torres ng Pag-asa. Kasama na natin. Ma'am Rhea, good morning! Yes po, good morning din po sa inyo. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa kasalukuyan po. Amihan pa rin po yung nakaka-apekto sa bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantalang easterlies naman po patuloy pa rin umiiral at nakaka-apekto sa malaking bahagi or nalalawing bahagi ng ating bansa. Kaya naman po ngayong araw, asahan po natin magiging maulap ang papurin na may kasamang maiksi na mga pulan sa Cagayan Valley, pati na rin sa Aurora. Samantalang sa nalalawing bahagi naman ng Northern Luzon, magiging maliwalas naman po yung panahon, liban na lamang sa mga tsansang maiksi na mga pagulan o mga pag-ambon. Sa Metro Manila naman at sa nalalawing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy pa rin po yung mainit at paalinsangang panahon. So partly cloudy to cloudy skies po yung mararanasan natin at meron pa rin pong mga tsansa, mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. Samantalang wala naman po tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit sa mga susunod na araw po, inaasahan natin sa bahagi po ng Bicol Region at Eastern Visayas, posible po magiging maulan ang panahon hanggang sa mga susunod na araw, dulot naman epekto ng shear line. So sa ating pong mga kababayan dyan, pinag-iingat po sa mga posibleng pagbaha o landslides na dulot ng mga malawakang mga pag-ulan. Sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa rin yung maaliwalas na panahon, liban na lamang sa mga tsansang pulo-pulong mga pag-ulan. At sa ngayon po, wala naman po tayong nakataas na gale warning, iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot sa mga baybayin ng extreme northern Luzon at sa silangang baybayin ng ating bansa, dahil inaasahan po natin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Malamig pa rin sa Buntok area? Yes po, most likely po. Medyo may inaasahan po tayong surge ng hanging amihan ngayong araw. So magiging may kalamig-lamig din po magiging temperatura ngayong araw sa ating bansa. Ayan, kasamang Metro Manila.
Yes po, tama po. Around 30 degrees maximum temperatures po yung inaasahan natin ngayon. Okay, thank you Ma'am Rhea. Magandang umaga. Magandang umaga din po. Maraming salamat. Si Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ayan kaya kinakailangan laging ready ho tayo. Hindi lang yung pananggalang laban sa ulan, kundi yung mga panlaban natin sa mikrobyo. Laging magbaon ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwedeng pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Okay, magandang umaga sa mga suki natin kumadrona ha. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at mga convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magpinsang ex-convicts dahil sa kasong illegal drugs sa Nueva Ecija, naaresto naman sa Umingan, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chiki Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Balik kulungan ng magpinsan na dating nakulong dahil sa illegal na droga matapos itong maaresto sa inilatag na bypass operation ng Umingan PNP. Sa ulat ni Umingan Chief of Police Major Arnold Soriano alas 7 Gs ng gabi, nagsagawa ng drug bypass operation ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit kasama ang Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng PPO at PDG Special Operation Unit 1 sa Barangay Diaz ng nasabing bayan kung saan isa sa mga pulis na nagkunyaring buyer gamit ang mark money at na magkapalitan na ng pera at droga, agad inaresto ang mga suspect na nakilalang sila Jay Sigiri alias Picoy, 37 anyos, Dave Sagiri alias Taba, 30 anyos, kapwa residente ng San Miguel, Quezon, Nueva Ecija, at ng i-body search na kumpiska pa sa kanilang 4 na plastic sachet ng shabu. May kabuang 5 gramo ng illegal na droga ang nasamsam sa mga suspect na may halagang 170,000 pesos. Nabawi rin sa kanila ang mark money ginamit sa operasyon. Sa nakuhang record nila Major Soriano sa Nueva Ecija PNP, na aresto noong 2018 sa kasong illegal drug si Jay Sigiri at nakalaya ito noong 2021 habang si Dave Sagiri ay 2017 ito nakalaya matapos maaresto noong 2014 sa kaparehong kaso. Sa ngayon inaharap ang mga suspek sa panibagong kaso ng paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Balak naman ng Spanish government na ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga ospital at health clinics dahil sa tumataas na kaso ng flu at COVID-19 sa Europa. Marami na ring Spanish region na nag-utos ng obligadong pagsusuot ng face mask sa mga pasyente, mga bisita at mga staff ng mga ospital. Matatandaan sa panahon ng pandemya, kabilang ang Spain sa pinakahuling nag-alis ng face mask mandate. Sa katunayan, pinagsusuot pa rin ang mga residente ng face mask sa mga pampublikong sasakyan hanggang nitong Pebrero ng 2023 at hanggang Hulyo para naman sa mga health centers at mga pharmacies. Pinatikos ni House Appropriations Committee Chair Congressman Saldi Co, si Albay Representative Ed Salagman sa mali nitong paratang na dagdag na 12 billion pesos na pondo ang inilagay sa Commission on Elections at ito'y gagamitin para pondohan ng charter change. Sinabi ni Congressman Co na 12 billion pesos ang pondong idinagdag sa COMELEC dahil sa nakakuha lamang ito ng 2 billion pesos para sa 2024 National Expenditure Program. Ang hiningi umano ng COMELEC na 19.4 billion pesos. Subalit tinapyasan ng Department of Budget and Management ng 17.4 billion pesos. Batay naman sa isinumiteng NEP sa Kongreso. Sinabi ni Co na nadagdagan ng 12 billion ang pondo ng COMELEC o naging kabuang 14 billion pesos ang pondo para ngayong taon kung kailan pinaghahandaan ng 2025 national at local elections. Ang kulang na 5.4 billion ay inilagay umano sa unprogrammed appropriations na popondohan lamang kapag nagkaroon ng sobrang kitang gobyerno o kaya ito ay mangungutang.
Sinabi pa ni Ko na malisyoso ang pinalabas ni Lagman na naglaan ang BICAM ng 12 billion pesos na pondo para sa COMELEC upang ponduhan ng charter chains na isa daw pong irresponsableng akusasyon. Hinamon pa ni Ko si Lagman na patunayan ang malegasyon nito na gagamitin ang itinagdag na pondo para sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Samantala, kinestyon naman ni Senator Amy Marcos ang plano ng Maharlika Investment Corporation na mamuhunan sa National Grid Corporation of the Philippines. Hindi kumbinsido ang senadora na tamang paraan ang pag-invest ng bahagi ng Maharlika Fund upang malutan sa mga problema sa power transmission ng bansa. Ang tanong ni Senator Amy Marcos, bakit kailangan gumastos ang Maharlika Investment Corporation upang mapabuti ang pagganap ng NGCP kung ito naman ay regulated ng Energy Regulatory Commission? Bakit din na niya kailangan gamitin ang pondo ng publiko kung pwede namang ipatupad ang mga regulasyon? Idiniin pa ng senador, hindi kakulangan ng pondo ang problema ng NGCP kundi kakulangan ng pagganap sa kanilang mandato. Binanggit pa ng mababatas na pumalo sa 307 billion ang kinita ng grid operators sa nakalipas na 14 na taon, 239 billion pesos dito, higit sa 77% ay ipinamahagi lamang sa mga shareholders. Sinabi pa ng kapatid ng Pangulong BBM na imbis na mag-invest sa NGCP, dapat tanggalin ng gobyerno ang mga hindi natapos na proyekto sa pagkuha ng bagong singil ng pribadong korporasyon at dapat anyang may mga parusa na ipataw sa pagkakaantala. Binanggit din ni Senator Amy Marcos ang Executive Order No. 30 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumikha sa Energy Investment Coordinating Council at kumikilala sa mga proyektong pang-enerhiya bilang projects of national significance. 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Baka kayo ho'y naghahanap ng magandang pangregalo sa Valentine's Day. Bigyan ng ating mga mahal sa buhay ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Laban ho sa para lumakas ang kanilang immunity. Bigyan sila ng dark chocolate. Lalong-lalo ng tangerine chocolate. Kasi pag yan hong binigay ho ninyo, hindi nyo lamang tinulungan ang mga magsasaka ng lalawigan ng Quezon. Pinapalakas pa natin ang ekonomiya ng ating bansa. Ang tangerine chocolate po ay nais sa katuparan ang pagkakaroon ho ng produksyon dahil po sa magagandang kalidad ng kakao galing Davao na itinanim sa ilalim po ng manyugan. Dinala ho ni Dr. Helen Tanyong pong mga planting material para maitanim sa ilalim ho ng mga nyugan at yan po ngayon ang nagpuproduce ng iba't ibang variants ng tangerine chocolate. At saka yung iba't ibang mga variants galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Palakasin ho natin ang loob ng ating mga farmers, suportahan ho natin sila. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi kapwa Pilipino? Kaya bilhin ho natin ang gawang atin, tangerine chocolate. Mga alegasyon ng katiwalian sa PUB Modernization Program, didinggin ngayon ng Kamara. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Riconan, Aris 12, Manang Milky. Ngayong araw ang hearing ng House Committee on Transportation sa napaulat na umunoy katiwalian sa PUV Modernization Program. Ayon kay Congressman Romeo Acop, Chairman ng House Committee on Transportation, dapat maprotektahan ang interes na mga nasa transportation sector at huwag hayaan ang katiwalian. Una rito, pinaimbestigahan ni House Speaker Martin Romualdez sa komite ang umunoy mga issue ng korupsyon sa planong pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Sabi ni Romualdez, batay sa mga natatanggap niya mga report, may mga kwestiyon ng katiwalian sa programa mula sa pagbubuo hanggang sa implementasyon nito. Sa maging investigasyon ng Kamara, aalamin ang mga impormasyon na nakipagsabuatan umano ang kasalukuyang transport officials sa mga dating opisyal sa negosasyon para sa imported na modernong jeepney units na papalit naman sa lumang disenyo. Gate Romualdez, kailangang protektahan ang kapakanan at kabuhay ng mga jeepney driver sa harap ng hangarin na magkaroon ng makabagong transportasyon. Kasabay ito na nawagan ng House Speaker sa Department of Transportation na isailalim muna sa masusing review ang PUV Modernization Program at palawigin ang implementation period. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Riconan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Manang Milky. Ay PGM Week Biloso ng GSIS, magandang umaga kay Ma'am Marge. Dr. Flor Tesoro, magandang umaga po sa inyo. Naku, pumapalakpak si Dr. Flor doon ho sa ating binalita kanina tungkol ho sa bamboo industry. Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas, good morning. At saka syempre kay Kaador Plato. Maraming salamat sa inyong pagmamalasakit dyan po sa mga watershed ho natin. Magandang umaga din kay Attorney Philip Dacayo, Vice Mayor ng Solano, Nueva Vizcaya.
Ayan, kumusta na ho kayo, Attorney Philip, ha? Happy viewing ho sa lahat ng mga nakatutok sa atin dyan sa radyo natin, Nueva Vizcaya. Ay, sa mga taga San Miguel, Bulacan, mabangon na ba kayo ngayon? Mismong yung Municipal Health Officer nagre-reklamo. Binastos daw siya ni Mayor. 5 taong gulang na batang lalaki kritikal matapos sa aksidenteng pagbarel ng kanyang lolo sa bayan ng Babatngon, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Maupay nga agad, Jimmy. Kritikal ang isang 5 anyos na batang lalaki matapos aksidenteng mabaril ng kanyang lolo sa bayan ng Babatngon, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si Sander Honasa Calpo, 5 anyos, residente ng barangay Nagaasan, Babatngon. Ang suspek na kilala kay Lori Honasa, nasa 8 taong gulang, residente sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, naglalaro ang biktima sa kanilang bahay ng aksidente makalabit ng gatilyo ang barila at tinamaan sa likod ng bahagi ng katawan ng biktima. Nang makarinig ang ama ng biktima, agad itong inalam ang pangyayari at humingi ng paumanhin ang suspect. Hindi niya sinadya ang pangyayari. Itinagbang biktima sa Rural Health Unit sa bayan Babatngon, Leyte, subalit inilipat sa Eastern Visayas Medical Center, Tacloban para malapatan ang kaukulang lunas. Sa kasalukuyan, ikinasa ng Babatngon, Leyte PNP ang hot pursuit operation para mahuli ang suspect na lulo. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa gbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Samantala, Pangulong BBM at Indonesian President Joko Widodo magpupulong ngayong araw sa Malacanang. Anong pag-uusapan nila ni Jokowi? Alamin natin mula kay Let Narciso, Arish 14. Let, good morning. Handa na ang Malacanang na tanggapin ang bisitang si Indonesian President Joko Widodo. Ayon sa Presidential Communications Office, ngayong umaga pupunta si Widodo sa palasyo para sa bilateral meeting kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahang mas pagtitibayin at palalawakin pa ng dalawang leader ang relasyon ng Pilipinas at Indonesia na kapwa founding members ng ASEAN. Ang pagbisita ni Widodo ay pauna lamang sa pagdiriwang na rin ng Pilipinas at Indonesia sa ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations sa Nobyembre. Dumating ang Indonesian President sa bansa pasado alas 8 kagabi para sa isang official visit. Mamayang gabi ay magkakaroon rin ng state banquet na iho-host ni Pangulong Marcos para kay President Widodo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. Si Jonathan Llanes, ang Public Information Officer ng DA Cordillera. John, magandang umaga sa iyo. Naimbag na bigat na apo. Lakay. Ay, naimbag na bigat mo mat sa Congressman Angel. Katagitag ding-ding nga gitat tagon daway. Go ahead po, Sir Angel. Okay. Number 1, sorry doon sa mga balita na sinasabing ipinamimigay na lang yung repolyo, ha? Hindi naman pala ganun ang nangyari. Hinakot ng mga tauhan ng DA Baguio, inilipat ng lugar sa halip na i-concentrate dyan sa trading center para mas mataas na maibenta sa mga magsasaka. Yun pala ho yung nangyari. Anyway, so magkano ngayon, tama ba yun, Jonathan? Opo, that's correct po, Congressman. Actually, noong nga pong nakarambian is ito po patungkol doon sa malaking bulto or malaking bilang ng mahigit kumulang hindi lang po 9 tons pero mga 10.3 tons actually ng mga cabbage ang hinakot po ng Department of Agriculture Cordillera upang ikalat po sa iba't ibang regional government line agencies dito sa Baguio City para maitinda po sa presyong 15 pesos sapagkat ang nangyari po doon sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, ang ibinibigay ito na wholesale retail price ng ating back PC ay nasa 5 piso. Pero ang nais po ng ating ang gusto po ng ating mga Benguet farmers ay sa halagang 10 piso kada kilo. Ang ginawa po ng ating kagawaran ay inoffer po na bilhin ito sa halagang 15 pesos kada kilo at siya pong hinakot ng DA car para nga po ipamahagi sa iba't ibang government, regional government line agencies para po maitinda, matulungan yung ating mga Benguet farmers para maitinda to. Okay. At ngayon, ang kagawaran po ngayon ay patuloy na nakipag-ugnayan sa mga local government units
para po ipagpatuloy yung ating Kadiwa on wheels para po sa mga munisipalidad at mga lugar na hindi po nagpro-produce itong particular na po nitong highland vegetables na cabbage, Chinese cabbage, radish at carrots para po dito ibagsak at matulungan pong maibenta. Sa katunayan, bukod sa mga local government units, Congressman, meron din pong pakikipag-ugnayan ang Department of Agriculture sa e-care. Ito po ay grupo po ng Episcopal community dito sa Cordillera. And meron na po silang scheduled po na pagde-deliver ng, like for instance, ngayon pong January 9, sa Tabuk and Isabela, mahigit pong 5 metric tons ang idadala po doon dito mga gulay na nabanggit ko kanina. And then sa Maynila po, meron pong 4 metric tons. Sa Nueva Ecija and Cabanatuan City, 4 tons. And doon po sa ating AMAS, yung dyan po sa Central Office, Agribusiness and Marketing Assistance Section po ng DA DA sa Central Office sa Quezon City, 3 tonelada po ibabagsak dyan. Sa Bulacan naman po ay meron pong 4 tons na ibabagsak po dyan sa January 14, habang inaantay po natin yung order na manggagaling po naman sa Region 4A na kung saan dyan po ibabagsak itong mga highland vegetables na aking nabanggit, Congressman. Bakit nagkaroon, sabi kasi may surplus production ho talaga tayo. Ano bang nangyari? Bakit para bang hindi na-coordinate yung pagdating ho ng mga stock nung last week? Opo, noong pong nagka-epekto po yan dahil po yung January 1, 2, and 3, tila po nagbakasyon din po yung ating mga traders. Kanya po yung pong nahakot ang mga gulay ng partikular na po yung mga cabbage. Nung naidala po dyan sa January 1, 2, and 3, kumbaga nanatili po yung ating nahakot ang mga gulay doon sa BAC-PC. At nagsimula lang pong mag-operate muli noong January 4. Pero as of yesterday or the other day, nagsisimula na pong mag-normalize yung situation sa dito po sa BAC-PC. And of course, yung pong meron din pong epekto yung yung pong traslasyon dahil po yung sa bagsakan po ng ating mga gulay, siyempre po hindi kaagad na ibabagsak yan. And maging po yung meron din pong epekto yung nakalipas sa bagyong Egay sa production ng ating mga Benguet farmers, sapagkat napilitan po magpalit ng crops itong high value crops itong ating mga magsasaka para po sa wombok and cabbage, kasi po mas madali po itong itanim at ma-produce kumpara doon sa previous na kanilang produce. So bilang para makabawi ka agad, eto po, at pati po yung panahon ay naging maganda ang panahon natin dahil after Egay po, hindi na po tayo nakaranas ng mga iba pang bagyo na siyang nagbigay daan po para maging maganda po yung production po ng ating mga magsasaka. So farmers. You're saying, Jonathan, bukod dun sa subsidy, dun sa assistance na binibigay ninyo sa mga farmers, information, kung ano yung tamang itanim, talagang kung may surplus man, tinutulungan nyo silang magbenta. Opo. Ito po yung ang programa pong yan na patuloy po, hindi lamang po ngayon, pero matagal na pong isinasagawa ng Department of Agriculture, yung linkaging. Actually po, ang DACAR, ang partner niya po dyan sa Metro Manila ay ito pong WOFEX o yung World Food Expo. Sila po yung tumutulong sa atin upang maghanap ng institutional buyers. Pagka po na-identify po noong WOFEX kung ano po yung kayang i-produce ang ating magsasaka, magsasabi po sila kung hanggang ilang toneladang kaya nilang i-produce at saka how many yung pong ilang beses sila pwede makapag-produce para po malaman po kung ano pong mga institutional buyers ang pwedeng bagsakan ng ating mga Benguet farmers. Kumbaga, hindi na po sila mahirapang nalilimit pa rin po yung middleman. Ito direct from the farmer to the yung trader and then the supplier po. Ayun, okay. I mean yung pong mga kailangan. Okay.
Teka muna ha, baka sabihin ni iba, magkaibigan kayong dalawa, kaya pinoproteksyonan mo si Jonathan Llanes. Hindi ho. Itinutuwid lang ho natin, dahil sinasabi ho natin, piso lang ho na binibigyan. Totoo naman, kung talagang pinamimigay, ba't nagtatanim pa ho yung magsasaka? Ayun ba? Opo. So, maaaring may mga area, gaya halimbawa ng Karo, talaga naman palang yun, pinamigay ho ng mga pulis, ano ha? Dahil nga sa mga rejection. So, yun ho yung underlying reason. Hindi dahil sa kakilala o kaibigan natin, itinutuwid lamang ho natin yung balita. Tama nga naman, sabi nga ni Jonathan, kung talagang nalulugi yung magsasaka, bakit nagtatanim pa sila? Di ba? Opo. At saka, hindi naman po pamimigay ng mga magsasaka yan kung nalulugi sila kaya nga po dito ba ang hangarin ng ating kagawaran ay food security. Bahagi po niyan, mas maganda po naman yung ipamamahagi ng libre kaysa naman po yung nakikita po natin tinatapon lamang yan. John, yes po, Congressman. Bakit kasi hindi mag-invest sa post-harvest facilities? Meron pong halimbawa na po, kung matatandaan niyo po yung issue po ng kamatis sa may Nueva Vizcaya Trading Center. Meron po actually silang tomato processing center dyan. Ang problema lang po, hindi po pa po sila nakakapasa doon sa mga requirements po na hinihingi ng FDA, yung Food and Drugs Administration. Wala rin po silang technical experts para po magpatakbo noong processing plant. So ito po yung ilan sa mga dynamics na kinakailangan. Hindi po kasi basta-basta yung pagpapatayo ng processing center kasi meron po talagang expertise na kinakailangan po dyan. Of course, ito po ay, ang agrikultura nga po ay isa devolved function, number 1 devolved function po yan eh. So, nasa local government teams po yung mag-identify kung sino po ba yung mga technical experts na magpapatakbo po ng mga processing centers natin, Congressman. Okay lang, si Secretary Laurel ang nababambo pagka ang naboboljak pagka ganitong may sinasabing surplus ng production, which is actually half-truth. Maaaring merong pero binibigyan naman sila ng assistance at hindi naman talaga pala ito completely pinamimigay. By the way, so kung aakyat kami ng Baguio, saan kami kukuha ng impormasyon para makabili ng murang gulay at saka prutas? Opo, i-monitor po ng ating mga kababayan yung Facebook page po ng Benguet Agri Pinoy Trading Center. Everyday po, naglalabas po sila mga alas 11 ng umaga ng daily wholesale price. So, kung ano po yan po yung mga presyo ng mga highland vegetables na binabagsak po dito sa BAC-PC. So, kalintulad din po yan dito sa La Trinidad Vegetable Trading Post. And kung ano po yung presyo dyan, similar po yung magiging presyo niyan dito sa may hangar market dito sa Baguio City po naman. So at least meron na po kayong giya kung magkano po ba ang presyo ng patatas, ng pipino, ng Chinese cabbage, itong carrots. Doon pa lamang po ay malalaman niyo na po kung ano yung presyo doon. Mapaganda na po kayo kung ilang pong kilo ang kukunin ninyo, Congressman. Ayan. So, RH TV, labas mo nga yung latest list. Ito para mamayang alas 11 ito, di ba? Yung listahan na pinadala mo, John? Actually, yan yung kahapon na Congressman. So, mamayang alas 11. Opo, mamayang parang halimbawa po yan ng daily wholesale price na nilalabas po ng Benguet Agri Pinoy Trading Center. Yan po yung mga binabagsak na mga produktong gulay sa BAC-PC. Everyday po yan, 11 o'clock in the morning, nilalabas na po yan ng ating Agribusiness and Marketing Assistance section ng DACAR para po ma-share sa ating mga kababayan. Sige, anyway, check na lang namin website ho ng Benguet Agri Pinoy Trading Center. Ayan. Facebook page po. Facebook page nila. Sige, doon na lang natin i-check. Thank you Thank you for the clarification at ingatan ho natin yung ating mga magsasaka dyan. Thank you, Jonathan. Maraming salamat po, Congressman. Thank you po sa DCRH. Si Jonathan Llanes, ang Public Information Officer ng DA dyan po sa Cordillera Administrative Region. Maganda umaga, Pilipinas! Humina ang halaga ng piso kontra dolyar, tuluyan dumulas ito sa 56 level kahapon
Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 56.01 per dollar, 30 centavos na mahina kumpara noong Lunes. Ito ng pinakabababang halaga ng piso simula nang maitala ang 56.05 noong Disyembre 13. Kasunod ito ng panamdam ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posible silang magpatupad ng 100 basis point cut sa interest rates ngayong taon. Nananawagan naman si Pope Francis para sa isang pandigdigang pagbabawal sa surrogacy. Ayon sa 87-year-old na Santo Papa, nakalulungkot ang kaugalian ng isang babae na nagdadala at nagsisilang ng anak ng ibang tao. Tinawag ito ni Pope Francis na malaking paglamag sa dignidad ng babae at ng bata at regaloan niyang buhay nito na hindi nakabase sa kontrata. Matatandaan noong June 2022, kinundina ng Santo Papa ang surrogacy bilang isang hindi makataong kasanayan. 37 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alay, kumusta na ang mga taga mataas na kahoy diyan sa Batangas? Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa mga suki natin diyan sa Las Piñas. Naimbag na bigat sa mga taga Lalo Cagayan. Oy, Jerry Di Dios, saan yung mercury na yan walang ultabayo? Baka naman naubos na kaagad. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nire-recommenda ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration para matulungan ho tayong malabanan ng mga stresses sa buhay, puyat, kakulangan ng tulog, na nagiging dahilan ng iba't ibang mga karamdaman. Halimbawa, hypertension, diabetes, marami pang mga sakit, pati ho yung erectile dysfunction. Ayan, At nagkukulot din po ng depression. Kinakailangan ho natin ng magandang tulog para magkaroon ng magandang gising, para pagkagising ho natin, may sigla ho tayo. Ayan, meron bang magandang mood. Hindi yung pagharap mo ng salamin, nakita mo dami yung tigyawat, pangit mo naman. Di ba? Pero pagka nakita mo magandang gising mo, makinis yung mukha. Di ba? Uy, pogi. Good morning, how are you today? Ganun ho mga banat natin. Tapos magandang disposisyon natin. Ayan. Para nalalabanan po natin ang iba't ibang mga problema. Hindi lamang po yung sakit ng katawan, kundi pati ho yung mga kinakaharap ho natin mga paghamon sa araw-araw. Magkaroon ng magandang gising, ayudahan ho natin ang ating, ang ating katawan, ang ating sistema sa pamamagitan po ng postbiotic food supplement na Ulta Bio. Ngayon, kung may mga tanong pa ho tayo, pwede ho kayong magtanong sa 0917-110-6580. Lalong-lalo na yung mga hindi ho makabili sa Mercury, pakitext ho ninyo dyan, para malaman ho ninyo kung saan pa may available. 0917-110-6580. Available po ito sa Mercury Drug Store. Ito pong Ulta Bio. Available sa Mercury Drug Stores. At dyan po naman sa Davao at saka sa Tumato sa Amesco Drug. Pero pinakamaganda, magtanong ho kayo doon para ma-check ho ninyo kung saan available pa. At saka kung may mga question ho kayo kung paano nga ba paano nyo pakikinabangan ang mga benepisyo ho ng postbiotic food supplement na Ulta Bio. Sa panahon ng maraming problema sa buhay, stresses, depression, na kailangan natin ng kaagapay. Yan po ang Ulta Bio. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, available din pala sa Lazada. At saka sa Lazada, at saka saan pa yun? Shopee. Muling inapila ng Pilipinas na mabigyan ng clemency ang Pinay worker na nasa death row sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Ginawa ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang apela sa kanyang Indonesian counterpart na si Retno Marsudi sa kanilang pulong sa Maynila ilang oras bago ang pagdating ni Indonesian President Joko Widodo kahapon. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Dasa, patuloy na nagsusumikap ang ating bansa para makahanap ng paraan na maresolba ang kaso ni Veloso at tuluyan na po itong makalaya. Ito ang panibagong apela na ginawa ng DFA matapos na ihirit din ang clemency ni Veloso noong 2022. Bumulusok naman sa 1.83 million ang mga Pinoy na jobless Pinoy nitong Nobyembre ng nagdaang taon. Sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, katabas ito ng 3.6% na unemployment rate, pinakamababa na simula noong Abril ng 2005.
Mababa rin ito mula sa 2.09 million noong Oktubre at natapiasan ng 350,000 mula 2.18 million jobless noong Nobyembre ng 2022. Tumaas naman sa 96.4% ang employment rate o lumabas ito ng 49.64 million na may trabaho mula sa dating 47.8 million noong Oktubre. Inirekomenda ng Department of Justice na kasuhan ng kriminal ang 11 hinihinalang miyembro ng teroristang NPA suwak sa kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act, sina Jovito Marquez, Antonio Baculo, Sani Rogelio, Behenia Terrubias at Lena Gumpad. Kasama din si Jab Abnegeno David, isang Jesse Almuguera, Reyna Grace, Beto Arcega Sapra Jr., Daisy Lynn Castillo Malukon at Ivan Corpus Zuniga. Ayon sa Department of Justice, tinambangan umano ng mga ito ang puwersa ng pamahalaan noong May 2023 sa Barangay Malisbong, Sablayan, Occidental Mindoro gamit ang high-powered firearms at improvised explosive device. Mananatili naman sa Pilipinas si Indonesian President Joko Widodo dito ho sa kanyang pagdalaw mula Enero 11 hanggang Enero 11 pala. At makikipagpulong sa Pangulong BBM at iba pang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Layunin po ng pagbisita ng Indonesian President ay mapalalim pang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Inaasahan din na magpapalitan ng opinyon ng Pangulong BBM at si Jokowi kaugnay ng mga pangunahing issue sa Southeast Asia at iba pang mga usaping pang-internasyonal. Tiniyak naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na tututukan ang mga programang kalinisan sa bagong Pilipinas upang mapanatili ang momentum sa inilargang clean-up drive sa buong bansa. Sa isang video message, nagpahayag ang Pangulong BBM ng kagalakan sa positibong resulta ng programang pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government. Nabatin mula sa ahensya na umabot ng 5.1 million kilos ng basura sa buong bansa na kolekta sa unang araw pa lamang ng clean-up drive noong Sabado. Ayon sa Pangulong BBM, gagawin ng tuloy-tuloy ang clean-up drive at buwanan itong isasagawa. Binigyan din pa ng Pangulo na pararangalan, kikilalanin ang mga barangay na makagagawa ng katangitanging aksyon. Kabilang sa mga nais ng Presidente na matutukan ng mga barangay ang paglilinis ng mga kalsada, mga kanal, palengke at mga paaralan. Habang nais ng administrasyon na mapalakas ang diwa ng bayanihan at pagtutulungan tungo sa kalinisan ng bansa. Si DILG Secretary Benhur Abalos ang inatasan ho ng Pangulo na manguna sa naturang programa. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Surigao del Norte. Kumusta na po kayo, ha? May nakahandang contingency measure naman ang Commission on Elections upang masigurong magiging matagumpay ang procurement ng automated poll machines para sa 2025 midterm elections. Yan ang naging pagtiyak ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco matapos na magbalbala ang poll watchdog na Democracy Watch sa posibleng pagkuha ng lone bidder ng automated system na Miro dahil sa isyu ng fraud. Sinabi pa ni Laudianco na daraan sa masusing pagsusuri pa ng COMELEC Special Bids and Awards Committee ang technical at financial capability ng South Korean-based firm. Habang magkakaroon din na niya ng post-qualification evaluation ang Bids and Awards Committee upang i-verify ang authenticity ng lahat ng mga dokumentong isinumite ng Miro system. Una nang ipinahayag ng COMELEC na eligible na ang Miro para sa 18.8 billion peso automated poll contract matapos ang second round ng bidding na isinagawa noong Lunes kung saan ang sole bidder nga po ay ang grupong Miro. Pinubusisi na ng Office of Civil Defense ang posibleng pinsala ng magnitude 6.7 na lindol na tumama sa Davao Occidental. Walang itinaas na tsunami warning ang PBOX pero nagbabala ito ng mga aftershock. Naitalang epicentro ng pagyanig 183 kilometers sa timog silangan ng Balot Island sa bayan ng Sarangani. Loyalty check sa hanay ng PNP hindi kailangan ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Dedali na balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nananatili ang suporta ng buong hanay ng pambansang pulisya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang kanilang Commander-in-Chief. Itong iginiit at mahayag ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr.
Kasunod ng paghahain nito ng kaso laban kay Army Retired General na ngayon ay vlogger na si Johnny Macanas. May kinalaman nito sa pagdadawit sa kanya, gayon din kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronor Jr. sa usapin ng umano'y destabilisasyon sa gobyerno. Ayon kay General Acorda, walang pangangailangan at walang dahilan para magsagawa ng loyalty check sa buong hanay ng pambansang pulisya. Walang katotohanan aniyang mga nakasaad sa vlog ni Macanas dahil nananatiling tapat ang PNP, apolitical, intact, solido at professional sa kanilang sinumpaang tungkulin. Matatandaang una na ring nilinaw ng PNP na wala silang namomonitor na anumang alingas-ngas tungkol sa umano'y destabilization gaya ng kinalulutang ng ilang mga kritiko ng gobyerno. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Mal. Samantala, mga senior citizen makatatanggap ng 1,000 pisong birthday gift mula sa Navotas government. At saka yung mga centenarian daw po, ha? Buwan-buwan nang makakakuha ng 1,000 pesos mula sa lokal na pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag ako yung Angel, makakatanggap na ng tiga 1,000 pesos bawat kaarawan ng mga rehistradong senior citizen sa Navotas City. Habang karagdagang 1,000 pesos naman buwan-buwan sa may edad na 100 years. Inanunsi ito ni Mayor John Richard habang nagsusumba ang mga ito sa health caravan para sa kinalola at lola activity bilang bahagi pa rin ng 118 day celebration. Binibigyang halaga umano ng alkalde ang naging kontribusyon ng mga senior citizens sa lungsod, kaya dapat umano nilang ma-enjoy yung kaarawan at maliit na regalo. Kailangan umanong may inisyong ID ng DSWD o ng Disability Affairs Office para sa mga tatanggap nito. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang celebration ko Angel sa iba't ibang lugar ng Navotas sa ika-118 year celebration ngayong araw na ito. Mula pa rin sa kawalan sa Pilipinas, di sa rin sa Kusares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Ako, napakaswerte ho ng mga natin dyan, ha? Ng mga centenarian. Buwan-buwan na silang dadagdag. Sa sabi ho nung ibang mga LGU. Ibang mga centenarians, ibang LGU. Sana all. Maganda umaga, Pilipinas! Sana all makabiyahe din, manalo ng ng 342. Diyan ho sa iba't ibang mga Asian destination. Tawag ho kayo sa 0996-501-5555 o dili kayo sa 0947-434-5555. Magpa-reserve ng inyong bagong bahay. Diyan po sa mga proyekto ng Westchester Realty sa Samira, Bacolor, Severa, Bacolor, Severa, Mabalacat at saka Samira. Ayan, yan ang inyong gagawin para makapag-avail ho kayo nito. 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Pinakamurang ready for occupancy unit na po ito sa lahat po ng housing industry. At mayroon pong easiest term, 5% down payment lamang. Pwede pang hulugan, pwede pang gives. Kaya huwag niyo sayangin yung inyong 20,000 pesos na nalikom nung pong Pasko. Sa inyong 13th month pay. 20,000 pesos a month ang monthly amortization, may bahay ka na. Ano pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya, plus win at 342 to any Asian destination, Thailand, Taiwan, Japan, Hong Kong at Singapore. Tawag na 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Nilinaw naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi sila ang nagdesisyon kaugnay ng brando modelo ng jeep para sa PUB Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chair Chope Liguadis III, ang mga kooperatiba mismo ang nasusunod sa pagpili at pagbili ng modern jeepney. Sinabi pa ni Guadis na ang mga ito ay siyang may say kung mas gusto nilang bumili sa abroad o dito sa Pilipinas at hindi naman ito panghihimasukan ng gobyerno. Diyan pa man dapat mamili ang mga kooperatiba sa listahan ng manufacturer na inuprobahan ng Department of Trade and Industry dahil po kinakailangan masunod naman ang Philippine National Standard.
Pinag-aaralan ng Iloilo government na magpahal ng kaso matapos ang malawakang blackout sa Panay Island. Sinabi ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., option nila ito. Maghahain sila ng class action lawsuit para bigyan ng katarungan yung perwisyong dinanas ng milyon-milyong katao. Dadalo ang gobernador sa investigasyon ng Senado sa Panay blackout ngayong araw at sa House investigation bukas na naglalayong silipin ang prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines. Paano ba? Di pa alam na ho tayo, ha? Antabayan na po ninyo, susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, siyang Alapalmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Sophocles. Isa pong Greek playwright. Siya po yung nagbigay ng meaning sa mga pangalan. Ay mga sinaunang pangalan. Buti na lang walang Angelo doon. Pero merong Angelus. Ayan. Ang sabi niya, all men make mistakes, but a good man yields when he knows the course. Ulitin nga natin. All men make mistakes, but a good man yields when he knows his course is wrong. Ayan. And repairs the evil. The only crime is pride. Ayan. Kaya yun daw pong mga hindi tinutuwid ang pagkakamali. Mataas lang po ang inyong pride. Maganda umaga, Pilipinas! -2 bago po mag 2x2 at ACS Balita.